Alam mo, nako-curious ako palagi kung paano ka magse-serve kay Lord kung hinihingal ka palagi. Lagi kang pagod, tapos lagi ka pang madaling magkasakit. Alam mo ba, and I'm sure, alam mo to na hindi lang spiritual health yung mahalaga because God wants you to be strong in body too. Ito kasi yung madalas nating problema. Marami sa atin masyado lang nakafocus sa spiritual life. Sa prayer, sa worship, sa ministry, sa paglilid ng group. Tapos sabay kain ng junk foods, ng unhealthy foods, ng soft drinks. Well, wala namang problema doon. Pero the worst case is, despite ng mga kinain mong yun, hindi ka nag-exercise. And then, magtataka na lang tayo bakit wala tayong energy to serve God and His people na pinagkatiwala sa atin. Kung unhealthy at mahina yung katawan mo, malamang limitado din yung pag-serve mo kay Lord. Tama? That's why in this video, I will show you straight from the Bible kung bakit mahalaga na alagaan din yung ating pangangatawan, hindi lang yung ating spiritual. And promise, you will see how fitness and faith are actually connected. Point number 1, your body is actually a temple. Sabi yan dito sa 1 Corinthians chapter verse 19 to 20. So, kung yung katawan pala natin ay temple of God, bakit parang ginagawang bodega ng unhealthy foods? Kung bahay ng Diyos yung katawan mo, di ba dapat well-maintained? You cannot expect to glorify Him kung palagi kang lutang at nanghihina. So, this is my quick question to you. Kung may bisita ka sa bahay, lilinisin mo, di ba? So, kung si Lord or yung Holy Spirit yung nakatira sa'yo, di ba dapat mas lalo? Point number 2, you can't serve well if you're sick. 3 John chapter 1 verse 2, I pray that you may enjoy good health. Ibig sabihin, God wants you healthy. Physically, not just spiritually. Kasi isipin mo, paano ka magtuturo? Paano ka mag-alaga ng pamilya? Paano mo alagaan yung life group or D group na pinagkatiwala sa'yo ng Diyos? O paano mo gagawin yung ministry mo kung palagi kang may sakit? Let's face it, you need energy to serve God. Actually, naalala ko yung dating client ko na leader siya sa church. Halos hindi siya maka-attend sa service. Napapabayaan niya yung mga alaga niya sa church dahil palaging masakit yung ulo niya. Palagi siya nanghihina. Then, nung nag-start siya maglakad-lakad, nung inayos niya yung mga kinakain niya, mas nakapag-serve siya. Mas nagamit niya yung energy niya para mas serve yung mga people o yung mga tao na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ngayon, mas active na siya sa church, mas active na siya sa pag-serve kay God. Point number 3, training your body has value. Sinabi yan sa 1 Timothy chapter 4 verse 8. Yes, godliness is number 1. Pero malinaw din ng physical training has value. May halaga. Kaya hindi useless mag-exercise. Imaginein mo sa sasakyan, kahit gaano kang kabait na driver, kung hindi maayos yung makina mo, hindi ka makakatakbo. Quick recap lang, your body is equals to temple of Holy Spirit. Kaya alagaan, linisin. Health is equals energy to serve God. Training and physical health may value. Mahalaga. Kaya huwag tamad. Brothers and sisters in Christ, this is a friendly reminder na God doesn't want you weak. I know hindi siya happy na spiritually strong ka lang, tapos physically lang pa. He designed you to be fit for His purpose. Kaya starting today, alagaan mo yung katawan mo bilang worship kay Lord. Ayun, so kung nagustuhan mo to, hit like and subscribe. And kung sa tingin mo may friend ka na kailangang marinig tong message na to, click mo lang yung share button and isend mo na dun sa friend na naisip mo. And after this, kung gusto mo pa ng ganitong klaseng video, I'll be uploading more fitness tips tutorial. I will upload my whole fitness process, fitness system para hindi ka naman ito kung saan ka magsisimula. Pero for now, bilang simula, panoodin mo yung video ko kung saan tinuro ko yung 3 tetrahedrons ng fitness. So yung 3 crucial na kailangan mo sa fitness. Remember, your faith makes you strong, but your fitness keeps you going. See you next time.